Uy, andyan pala kayo? Alam nyo na ba? Kung hindi nyo pa alam, ay samahan nyo ako sa episode na ito upang tuklasin, lakbayin at alamin ang mga kwento behind real stories. Sa pagsisimula ng ika-21 siglo, iba't ibang inobasyon ang umusbong. Mga imbensyon na nakaapekto at nakapagpabago sa pamumuhay ng tao. Isa na rito ang Artificial Intelligence o AI. Uy, ano ba? AI, hindi AI. Familiar ka ba sa ChatGPT? Google Lens. Gumagamit ka rin ba ng Killbot, DALL-E, o Google Pinpoint? Ilan lang yan sa mga halimbawa ng AI. Pero, ano nga ba ang AI? Future, Computer, dangerous technology, Advance. robot, replacement assistant. technology. Ito na nga, ang AI o Artificial Intelligence ay ang simulation o paggaya ng mga computer systems sa proseso ng pag-iisip kagaya sa mga tao. Simula ito noong 20th century kung saan ipinakalala ng science fiction sa mundo ang konsepto ng AI. Kung napanood nyo na ang pelikulang Wizard of Oz, may isang karakter doon na si Tin Man o mas kilala sa tawag na Heartless na isang humanoid robot. Nitong mga nagdaang araw, isa ang AI sa mga mainit na pinag-usapan dahil sa recent development na inilabas ng GMA Integrated News na AI Sportscaster. Pangamba ng mga nakararami, AI na nga ba ang susunod na henerasyon ng mga mamamahayag? Banta nga ba talagang maituturing ang AI? Oh, wait lang. Hindi dapat kayo matakot. Alam niyo ba na matagal nang ginagamit ang AI sa newsroom? Isang magandang halimbawa nito ay kung paano nakatulong sa investigative journalism ang artificial intelligence. Gamit ang AI na isiwalat ng International Consortium of Investigative Journalists ang korupsyon na ginawa ni Isabel dos Santos, anak ng dating presidente ng Angola. Sa investigasyon nila, nakalap ng mga mamamahayag ang 715,000 na mga dokumento tungkol sa mga transaksyong kinasangkutan ni Isabel. Kasama sa mga dokumentong ito ay mga confidential, financial at business records na nagpapatunay ng mga maling gawain niya. Pero paano nga ba nakatulong ang AI? Paano nga ba? Gamit ang AI, sinummarize ng mga journalist ang libu-libong dokumento upang mas mapabilis ang investigasyon sa nasabing kaso. Pero syempre, may double checking pa rin. Hindi lang yan. Sa Pilipinas, gumagamit ang Rappler ng reaction meter upang malaman kung gusto o ayaw ba ng mga mambabasa ang balitang kanilang isinusulat. Sa perspektibo kaya ng mga journalism students, nakakatakot ba ang AI? Uy, hindi kaya. Bilang estudyanteng mamahayag, hindi ko nakikita ang AI bilang panganib. Sa halip, nakakatulong pa nga to sa akin eh. Mas napapabilis ito ang aking mga gawain at mas napagtutuunan ko ng pansin ang mga komplikadong bagay. Struggle is real talaga sa pagta-transcribe. Kaya AI voice generators and transcripts are here to help us journalists. This makes the content readily available for editing, publishing, or sharing across different platforms. Bilang mga journalists, para makapag-provide kami ng accurate at quality report, sandamakmak na readings muna ang aming kailangang harapin. At minsan, iba't ibang lengguwahe pa. But with the help of AI, minuto lang may summary ka na. O diba, ang instant. O diba? Gamit na gamit si AI. And to enlighten everyone, nagbibigay ang AI ng panibagong approaches to basic communications and content creations. But wait, there's more! Generative AI can be used in newsrooms to create high-quality text and reports. Ayos diba? Nakatulong pa ang AI sa pag-maximize ng time ng mga journalists. At meron pa, ang AI image generators. Through the use of AI, media practitioners can create images, illustrations, and infographics for news stories ng ganun lang kadali.
Grabe no, napakarami naman palang aplikasyon ng AI at sa mga iyon, hindi nawawala ang intensyon nitong tulungan tayo o padaliin ang ating trabaho. At talaga namang sa kasalukuyan, parte na ng ating pamumuhay ang teknolohiya at kasama na rito ang artificial intelligence. Subalit hindi kayang palitan ng AI ang kakayahan nating mag-isip at magpahayag ng damdamin. Sa modernisadong mundo na may makabagong problema at suliranin, marahil lamang nabigyan ito ng makabagong solusyon. Ang pagbabago ay hindi dapat katakutan dahil likas na kaakibat ito ng ating pamumuhay. Katulad ng AI, ito ay nagsisilbing tulong upang mas mapagaan ang ating mga gawain. Nasa ating mga tao pa rin ang desisyon at pagmamanipula ng mga ito. Kaya't gamitin ang AI ng wasto para sa mas mabilis at epektibong pagtatrabaho. Muli, ako ang inyong host at ito ang Real Story.